Base sa datos ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, tinatayang nasa halos 200 ang naitatala nilang average road crash rate kada araw, kung saan 22.59% nito ay mula sa mga aksidente ng motorsiklo at ilan sa pangkaraniwang sanhi ay acts of nature, human error, mechanical defect at nakainom. Gumuho ang mundo ni Butchoy nang wala na talagang paraan para isalba pa ang kanyang paa. Nakadagdag pa sa kanyang kalungkutan na siya lang ang inaasahan ng amang na stroke na kanya ring inaalagaan. Yung una ganun ako eh. Takot ako lumabas. Takot ako tumingin sa tao. Kahit sa tricycle lang. Ayaw ko tumingin sa tao. Kasi parang yung tingin nila. Hindi naman sa ano, pero parang nakakaawa. Nung una, kumpleto pa ako naman pa ako talaga nangala kay tatay. Nung kumpleto pa ako. Pero nagbago yun nung ano eh. Nawalan ako ng... Dati kasi hindi ako makakal sa taas. Hindi ko siya mapababa. Hindi ko na siya araw-araw napapaliguan. Tapos, madali akong magalit. Lagi kami nag-aaway ng tatay. Sa mga panahong iyon, mas lalo pa niyang naramdaman ang pangungulila niya sa kanyang ina. Sana nandito sila para may kasama rito. May katulong. Iniisip ko kasi na yung bahay kasi hindi pa na paano babayaran to kung uuwi sila. Sino magbabayad ng 2 years na lang. Buong akala ni Butchoy ang maputulan ng paa ang pinakamatinding dagok na naranasan niya sa buhay. Hindi pa pala. Dahil makaraan ang ilang taon ng kanyang aksidente, namayapa naman ang kanyang ama. 2018 ako na aksidente. Wala si tatay. 2021. 2 years na rin. 2 years na rin na wala si tatay. Masakit. Kasi hindi talaga awan eh. Si tatay talaga. Hindi ako Kasi parang asot po sa amin yung tatay. Alam mo yung nawala siya. Doon mo pala realize na mas mo pala yung tatay mo. yung hindi mo masabi na mahal mo siya kasi wala na. Tsaka yung nawalan siya ng ina. Araw-araw bumabalik sa akin. Nakikita ako na yung gano'n yung kalagayan niya. Naging Tapos wala ka nang magawa eh. Hawakan mo na lang yung kamay niya talaga. Tsaka, nung buhay pa siya, hindi ko siya nasabihan na mamatay. Bakit? Hindi. Mga lalaki hindi naman ganun. Diba? Pero sana sinabi ko pala yun. Buhay siya. Ang masakit pa rito, hindi pa rin nakauwi ng Pilipinas ang kanyang ina at kapatid na nasa ibang bansa. Kaya naman para mabasag ang nakabibinging katahimikan sa bahay at makalimutan pansamantala ang kanyang pangungulila. Bumalik si Butchoy sa pagiging delivery rider. Nung nag-rider ako, di ba, putol na yung pala, masaya. Masaya na nakabalik ako. Parang nakabalik ako sa mundo, nakatayo ako, ganun. Masaya na nabibili ko yung mga gusto ko.
masaya na malungkot. Mag-isa. Pero ano talaga, nakakawala ng iniisip. Masaya kasi kung saan ka nakakapunta. Kung sino-sino mga nami-meet mo. Kung sino, kahit lahat ng mga rider, parang mga kaibigan mo. Oh, Pals, kumusta? Ganun. Ang ano lang nun, dahil sa ganitong kapangsanan ko, ang mahirap lang, ipapaakitin ka sa second floor. Ang sinasabi ko sa mga customer ko, ma'am, hindi po kasi kami umaakit sa mga ganyan. Pero pag ayaw talaga, sinasabi ko, ma'am, PWC po. Na, ganun mo sila. Pero, di sila naniniwala. Pero madalas, mahirap. Lalo, pag pupunta ako ng mga mall, doon ako kukuha ng ano. Ang layo na nilalakad ko. Sakit. Pero nandun pa rin yung ano, ano mo yung, hindi ka tumitingin sa tao. Siyempre, yung lakad mo, ganun, hindi naman pantay na maglakad. Kasi naiiya ako na gano'n na maglakad. Hirap man sa kanyang kalagayan, lalo na sa paghahatid ng mga produkto, hindi niya ito alintana. Dahil ang mahalaga ang magkaroon ng pagkakakitaan at malimutan pansamantala ang kalungkutan. Nakakaiwas ako dito. Yun yung isang ano ko, parang umiiwas talaga ako dito sa ano to. Parang ayoko tumambay rito sa bahay. Sa mga kapwa ko rider, mahalin natin yung buhay natin. Mahalin natin yung katawan natin. Ako kasi, sa tagal ko sa kalsada, na-adapt ko na be defensive rider. Sa mga crossing, i-stop ako, nag-i-slow sa mga pedestrian, lalo ako, talagang pag may nakikita akong pedestrian, talagang slow mo kahit na ano. Tapos be aware lang